Kung Ilocano ka, for sure alam mo to at favorite mo din to. Huy! Hi mga ka-low carb! Let me share with you kung ano yung low carb meal na prep ko in this video. Taon na nga din yung lumipas bago nga ako makakain ulit nito. First time ko nga lang din magluluto ng ganito. Alam nyo ba na ngayon ko lang na-realize na hindi pala ito madaling lutuin? Kasi kailangan mo pa siyang balatan isa-isa gaya ng ginagawa ko. Tiin mo muna siya ng ganyang size, then tsaka mo siya babalatan isa-isa. O diba? Kalyo talaga inabot ko dyan. Literal mga mare na sumakit talaga yung daliri ko after kong mabalatan lahat yan. Kaya pala sa probinsya dati naalala ko na hindi lang pala dapat isa yung nagluluto nito or nagpre-prepare kasi kailangan mo pa talaga siyang balatan. Ngayon ko lang din talaga siya na-realize na madali lang siyang kainin pero hindi siya madaling i-prep or lutuin. Siguro dahil first time ko lang din siyang lutuin. Wala din kasi si husband nung araw na yan kasi may work. Kaya naman wala ako no choice dahil ginusto ko to, paninindigan ko to. Char. Anyway, after 50 years, natapos ko rin naman siya. Huy, ang OA. So, after nyan, babad natin siya sa water ng 5 minutes. And dito naman, prep ko lang yung other ingredients na gagamitin ko. Every time gumagamit ako ng kamatis sa pagluluto, tinatanggalan ko talaga siya ng buto. Para hindi daw agad siya mapanis. Tama ba? 2 kamatis yung ginamit ko dito. Ganyan kadami yung garlic na ginamit ko. Last kong hinihiwa is yung sibuyas kasi sobrang sakit niya sa mata. Ganun din ba kayo? Papaiyak talaga ako ng sibuyas kapag ito na hinihiwa ko. White onion pala yung ginamit ko dyan. Pwede naman yung red. Tapos ko na silang mahiwa, next naman ang isasahog natin dito is itong pritong tuna. Leftover namin yan. Yung iba hinahalo dito is yung pork. Since may leftover pa naman kaming tuna, so ito na lang yung ilalagay ko. Hinimay-himay ko lang siya ng ganyang size. Next steps is magluluto na tayo dahil kompleto na yung mga ingredients natin. Sa mainit na pan, naglagay na ako ng olive oil. Lagay ko na rin yung garlic, then halu-haluin lang natin yan. Kung naamoy nyo na yung garlic, add na rin natin yung sibuyas. And every time na nagigisa ako, nag-add na ako dito ng salt and pepper. Kapag malambot na yung sibuyas, add na rin natin yung kamatis. Then nag-add lang ulit ako dito ng ground black pepper. Then igisa-gisa lang natin yan hanggang sa lumambot yung kamatis. Tinakpan ko lang din yan para yung moist is nasa loob lang. Pag nag-simmer na siya, ipipress nyo siya ng ganyan. Kapag malambot na yung kamatis at umiwalay na yung balat niya, add na rin natin yung pangsahog natin. Then nag-add lang ulit ako ng salt. Gisa lang natin siya ng 2 minutes. Then add na tayo dito ng water. Takpan at hayaang kumulo. Kapag kumulo na, pwede na rin natin ilagay yung bunga ng malunggay. Alam nyo ba, napapaisip ako kung lulutuin ko ba to ulit o hindi na. Nagustuhan kasi ni husband and nagustuhan rin ni Empress. And take note, first time lang ni Empress matikman ito. Lutuin ko lang siguro siya ulit kapag andito si husband. So ayun, nag-add lang ulit ako dyan ng water, ground black pepper and ng patis, pampalasa. Then mix lang and takpan. Ito yung first kulo niya, haluin lang natin para yung nasa ilalim mapunta naman sa ibabaw and yung nasa ibabaw lagay naman natin sa ilalim para pantay yung pagkakaluto. And after nyan, takpan lang ulit natin. So kapag ganito na yung kulay niya, yung parang medyo yellowish, ibig sabihin luto na siya or malambot na. Ni-mix ko pa kasi may part pa dyan na medyo green. Nakuluan ko pa ulit yan ng 3 minutes para medyo maluto pa yung ibang parts. And after nyan, pwede na yan i-serve. Grabe, sobrang natatakam na naman ulit ako. Syempre partner na natin yan ng more proteins and healthy fats para matagal tayong busog at hindi agad gutumin. Yung meal ko dito is pinartneran ko siya ng leftover namin na paksiw at ng tuna. Init ko lang yung dalawa sa microwave and avocado for healthy fats. So yun lang, stay healthy, stay low carb. Bye!